Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. Una po sa lahat, gusto ko munang batiin si Napoleon C., bago nating member dito sa ating community. And of course, salamat kay Rafael and Rosemary. Salamat po sa super thanks. Na-appreciate ko po. Palain po kayo ng ating Panginoon. Natutuloy po natin yung ating series patungkol po sa The Power of Humility. The humblest is the greatest. Gusto mo bang maging dakila sa paningin ng Diyos? Dapat tayo yung nagpapakumbaba. Ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Diyos at ang nagmamataas ay ibinabagsak ng Diyos. Na yung pag-aaralan po natin ngayon ay humility makes us wiser every day. Ito na po yung panglima natin patungkol sa the power of humility. Sabi po rito sa Proverbs chapter 11 verse 2. When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes wisdom. Kahihiyan ang laging dulot ng kapalaluan. Yung kahihiyan daw ang nagiging dulot ng kayabangan, kahambugan. Ngunit pagpapakumbabay nagbubunga ng karunungan. Now, yung Book of Proverbs po, ito po ay kumbaga collection ng mga words of wisdom. Kaya po pag nagbabasa tayo, ito talaga ay ng Proverbs, ito talaga ay punong-puno ng wisdom dahil collection ito ng mga wisdom na pwede nating i-apply sa araw-araw. Now, yung una po nating katuruan mula po rito sa talata na ito, very straightforward, no? When pride comes, then comes disgrace. So ito po yung una nating katuruan. Pride leads to disgrace. Yung kayabangan, ito po ay nagdudulot o ito ay patungo sa kahihiyan or mapapahiya ka, no? Pag nauna po yung yabang, ang nangyayari talaga dyan, nauuwi sa, pahiya. Pag sinabi mo sa mga kalaban mo sa basketball o kalaban mo sa ping pong or volleyball, ako, hindi kayo mananalo sa amin. Hindi pa nga naglalaban eh. Sinasabi mo na agad kung ano yung resulta. Nagyayabang ka agad. Pag natalo ka, yun ang pahiya. Pahiya talaga. Kaya mas mabuti pang humble na lang, no? Kahit feeling mo ang galing-galing mo, kahit feeling mo rockstar player ka, mas mabuti na lang humble. Kasi pag hindi ka nanalo, pahiya ka talaga. Napakadami po niyan sa larangan ng boxing, sa larangan ng UFC, no? Mixed martial arts, at sa larangan ng sports. Now, ganun din po sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Kapag yung pride nauuna, may mga plano ka, nasa isip, sinasabi mo na agad sa mga tropa mo, sa mga kapamilya mo, kung ano yung benefit mo doon, plano mo, magnenegosyo ka, pupunta ka sa ganitong sa Manila, gagawa ka ng business, tapos kikita ka rito, tapos eto bibilin mo, bila kang bahay, lupa. Pag nalugi ka, pahiya ka, no? Kaya mas maganda yung humble ka na lang, tapos you will do your best. Kapag yung best mo ay nagresulta ng maganda, edi maayos, no? Pero pag nalugi ka, hindi ka naman mapapahiya. Maraming mga tao, ganun eh. Magsisiman ako, mag-a-abroad ako, tapos ganito ang gagawin ko, no? So on so forth. Pag hindi nangyari, pahiya. Again, pride leads to disgrace. Meron po akong kakilala. Malapit naman sa puso ko tong tao na to, no? Kaya ibang klase kami mag-usap. Sabi niya sa akin, pumunta kami sa isang restaurant. Ang kinakain namin, pares. Tapos, yung pares na yun, gusto ko talaga, no? Tapos nung tinikman ng kaibigan ko na ito, pagtikim niya, sabi niya, pambihira, mas masarap pa yung luto ko ritong pares. Ginanon agad ako. Siyempre naisip ko, wow, mas masarap. Gusto ko na yung kinakain ko, tapos mas masarap pa daw yung lutuin niya, yung kaya niyang lutuin. O sabi ko sa kanya, sige, bibigyan kita ng pambili. Luto ka ng pares. O ayan na, nung nagluto siya ng pares, nakita ko agad, tinamba ka ng 10 cubes. Alam niyo na yun, 10 pampalasa, no? 10 cubes. Sabi ko, patay, ano kayong lasa nito? True enough, nung tinikman ko, ayun na nga, masuka-suka ako sa pangit ng lasa. Tinambakan mo ng 10 cubes, tapos pangit pa yung pagkakaluto. Masuka-suka talaga ako. Sabi ko sa kanya, alam mo sa tinatagal-tagal ko na namumuhay, ilang dekada akong nabubuhay dito sa mundo, wala pa akong nakitang mas pangit pa na lasa sa pares na niluto mo. Siyempre, tatawa lang magkaibigan eh. Pero pride leads to disgrace.
No? Pride leads to disgrace. Matindi nun, yung kaibigan ko na yun, binisnes pa. Siyempre, binisnes mo. Lugi po ang business. Pride leads to disgrace. Hindi pwedeng magyayabang tapos ang resulta magiging pangit din naman. Sa kabaligtaran naman ito, humility leads to wisdom. Kung ikaw feeling mo mas masarap yung pares mo, no? Ngayon, meron kang isang nakita na tikman. Oy, gusto ko yung lasa nito. Sige, aalamin ko nga, tatanungin ko nga paano ko improve to. Tatanungin ko nagluto nito. Tatry ko yung best ko para makapagluto ng mas masarap dito. Magtatanong ako sa mga expert sa akin para pag nagnegosyo ako ng parisan, magiging successful. So, kapag nagpakumbaba tayo ng ganon, magkakaroon tayo ng mas maraming wisdom. Magkakaroon tayo ng mas maraming kaalaman. Mas makakabisado natin yung negosyo ng pagpaparisan, no? Paglulugaw, o kung ano man ang negosyong papasukin natin. Kaya napakahalaga po na maging humble tayo katulad ng isang bata. Alam niyo po yung isang bata, nakakatuwa, kasi walang katapusan yung kanilang pagtatanong. Alam nila bata sila eh. Hindi ko alam to, hindi ko alam yan. Laging what's this? What's that? What's this? yung anak ko ganon. Ng bata, Daddy, what's this? Daddy, what's that? Daddy, what's this? Tinatanong lahat. Ang problema po, kapag tumanda na tayo, nag-stop na tayong magtanong. Feeling natin expert na tayo sa lahat ng bagay. Alam niyo, maganda maging katulad ng isang bata na laging nagtatanong, laging nagpapakumbaba, laging nagtatanong sa mas marunong upang mas maging matalino araw-araw. Tandaan po natin, humility leads to wisdom. If you're humble every day, that leads to wisdom. Kung nagpapakumbaba tayo araw-araw, sa mga tao sa paligid natin, tinuturuan tayo ng boss natin, willing tayong matuto lagi. Sabi nga doon sa isang quote, merong quote na galing ito sa mentor ko dati, no? Sabi niya, I would rather look like a fool. Di bali nang magmukha akong fool by asking questions and gain wisdom forever than to appear wise by not asking questions and remain a fool forever. Napakahalaga po nito, no? Kasi maraming mga tao hindi nagtatanong, mukhang matalino kasi hindi nagtatanong. Pero wala palang laman yung utak. Pero yung mga nagtatanong, tanong sila ng tanong, they look like a fool because they keep asking questions. Pero pagkatapos nilang malaman yung sagot, they will become wise forever. Diba po? I would rather look like a fool by asking questions and gain wisdom forever. Kaya lagi tayong magpaka-humble like a child, no? Willing matuto. Habang natututo tayo, you are gaining wisdom and that wisdom will lead us to success. Kaya po yung next point natin, no? Pride fails and humility succeeds. Yung kayabangan, kahambugan, laging nauuwian sa kabiguan. Pero yung pagpapakumbaba, ito ay patungo sa tagumpay. Ito po ay wisdom mula dito sa Proverbs chapter 11 verse 2 na very practical na pag in-apply natin sa ating mga buhay. Wow, oo nga no. Pag nauna yabang mo, feeling mo expert ka na, feeling mo magaling ka na, minsan di ka na nagtatanong, di ka na nakikinig. Lalo na yung mga kabataan, mga anak, no? Naging teenager lang, feeling nila mas matalino na sila sa mga nanay at tatay nila. Feeling na nila kaya na nila ang kanilang buhay. Feeling nila kaya na nilang humiwalay. Pero saan mauuwi? Pag humiwalay sa magulang, disgrasya. No? When pride comes, then comes disgrace. But with humility comes, marunong kang makinig. Marunong kang makinig sa mga payo ng magulang mo, payo ng mga kaibigan mo, mga godly people. With humility comes wisdom. At yung wisdom na makukuha mo dahil sa iyong pagpapakumbaba, pagpapasakop, yan ang maghahatid sa iyo sa tagumpay. So bilang application number 1, avoid pride. Iwasan natin yung kayabangan, galitan Diyos sa kayabangan, as it leads to disgrace. Alam niyo po, sa Biblia, lagi yung mababasa yun eh. Yung humble, itinataas. Nagpapakababa, itinataas. Yung nagpapakataas, ibinababa. Sa Old Testament, sa Proverbs, hanggang sa New Testament, kinukot po yan. Nila Peter, nila James. At yung Diyos po, galit, God opposed the proud, but gives grace to the humble.
Yung mga mapagmataas, galit po ang Diyos dyan. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Nebuchadnezzar, ang layo ng narating niya. Golden Kingdom, yan yung hawak niya, Babylon. Naitatag yung kanyang syudad, pero hindi niya inacknowledge yung Diyos na Diyos ang nagtatag nun. Diyos yung dapat na tumanggap ng papuri at pasasalamat. Si Nebuchadnezzar, sabi niya, akin to lahat. Tagumpay ko to, naitatag to dahil sa aking lakas, naitatag ito. At itong glory na to, para sa akin to. At that moment in time, ang ginawa ng Diyos, kung gaano kataas ang tingin ni Nebuchadnezzar sa kanyang sarili, ganun din kalalim siya ibinagsak ng Diyos. Tinanggalan siya ng, sanity. Naging baliw siya, na mas masahol pa siya sa, parang mga baka, na pagapang-gapang na lang dyan sa hardin. Walang proper na pag-iisip. Halos ang itsura niya naging animal na. At yung asal niya animal na din. Kung gaano kataas yung yabang niya, ganun din kalalim ang ibinagsak niya. Alam niyo po kung sino pa yung mas matindi dyan? Mas matindi dyan si Satanas. Si Satanas, sabi niya, aabutin ko, papantayan ko yung Diyos, yung kataas-taasan. Anong ginawa sa kanya ng Diyos? Dahil kung gaano kataas yung pride niya, kung gaano kataas yung hindi niya dapat abutin na kapantay ng Diyos, ganun din kalalim yung ibinagsak niya. Principle po yan sa Bible. Tingnan niyo po alam niyo po kung saan siya binagsak ng Diyos pag binasa niyo yung Revelation? Sa bottomless pit. Ano po sa Tagalog yon? Bottomless pit. Walang hanggang kailaliman. Bakit ganun siya? Ganun kalalim yung ibinagsak niya. Walang hanggang kailaliman. Bakit po? Kasi yung inabot niya, walang hanggang kataas-taasang Diyos. Yung gusto niyang pantayan, walang hanggang kataas-taasang Diyos. Dahil yun yung gusto niyang abutin sa kayabangan niya, ganun din kalalim yung ibinagsak niya. Kaya mga kapatid, mag-ingat-ingat tayo sa ating yabang, no? Baka mamaya nagyayabang na tayo sa harapan ng Diyos. Hindi naman kalooban ng Diyos yung pinaplano natin. Pilit nating inaabot. Hindi naman yun ang gusto ng Diyos na abutin natin. At gusto lang nating maging matagumpay sa harapan ng tao at marami tayong mapagmayabang. Tandaan natin kung gaano kataas yung yabang natin, ganun ring kalalim yung ibabagsak natin. So avoid pride as it leads to disgrace. Number 2 po, be humble as it leads to wisdom. Huwag po tayong huminto na sa pagiging bata. Well, dapat huminto tayo sa pagiging bata pag nagmamature tayo. Pero may mga characteristics yung bata na hindi dapat natin ihinto. Kagaya ng pagiging inquisitive, mapagtanong. Yung lagi kang pupunta dun sa mga taong marurunong para magtanong, magpakumbaba sa kanila, alamin yung isasagot nila. At nakita ang tama, i-apply sa buhay. Kesa dun sa maingay, you look smart, ang ingay mo, ang daming sinasabi, pero hanggang dun ka na lang pala. Kesa dun sa isang taong tahimik, absorb lang ng absorb, ng wisdom sa paligid, tahimik lang, minsan parang walang alam dahil nakatunga nga lang, pero ang dami na palang na-absorb, tumatalino na pala, napupuno na pala ng karunungan. So be humble as it leads to wisdom. And when you keep improving, point number 3, keep on improving as it leads to success. Araw-araw po na pagiging humble, mapagpakumbaba. Sa araw-araw nating pagpapakumbaba, araw-araw din tayo nagkakaroon ng karunungan. Tumatalino din tayo. Nakikinig tayo sa ating mga magulang, sa mga godly people sa paligid natin. And if we keep listening to advice, keep improving every day, tandaan mo, makakarating yan sa tagumpay. Now, para po sa ating discussion, pag-usapan po natin in your own words, how can humility helps us gain wisdom? Yung pagpapakumbaba. Tandaan po natin yung Diyos, no? God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang nagpapakumbaba, itataas, at ang nagmamataas, ibababa. Pag-usapan po natin yan. Ngayon po, samahan niyo po ako sa panalangin. Kausapin natin si Lord. Heavenly Father, forgive me because sometimes I am full of myself. Pride fills my heart. Please humble me. I ask for your guidance in helping me avoid pride.
knowing it leads to disgrace. Teach me to embrace humility, for it is through this that I may gain wisdom and grow in understanding. Lord, I desire to keep improving, striving not for my own success, but to fulfill the purpose you have set before me. Let my heart remain humble and my mind open to your wisdom. Help me to trust in your ways, knowing that humility leads to lasting success. In Jesus' name, amen and amen. Salamat po sa bawat isa na sumusubaybay dito sa ating channel. Kung kayo po ay may natutunan sa devotion natin na ito, ipalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please, don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.